Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang na booking kalokohan na Aimee at Risa. Nako, eto po Risa Hontiveros mga kababayan, nabunyag na. Katotohanan, bistado, pasabog, BP Sara. Yan mga karibin natin ang ating aalamin. At bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga karibin natin, bago po natin ulit simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mai-share lang po ako. Grabe po ang panggigipit, no? Grabe po yung desperate move ng kalaban sa politika ng mga Duterte. Lahat ay gagawin, lahat ay gagamitin, lahat ng resources ay gagamitin mga kababayan. Para lamang ma-pin down ang mga Duterte. At isa nga po dito mga kababayan ay si dating President PRRD. Nako, eto ang balita mga karibin natin. Breaking news, basahin ko lang po sa inyo para at least may background tayo. Kasi eto, basahin ko muna mga kababayan. Breaking news, the House Quadcom moves to invite former President Rodrigo Duterte to its probe after inmate Leopoldo Tan name drops the former president as the person who ordered the killing of the 3 Chinese drug lords at Davao Penal Colony in 2016 mga kababayan. So yan po yung balita. Napanood nyo, eto akala siguro nila pag ganitong klaseng balita ang ilalabas nila ay pandidirihan or di na susuportahan ng taong bayan ang mga Duterte. Well, mga kababayan, alam ko kayong nanonood ngayon, meron pong talagang hindi sumusuporta. Yung iba nga, kahit yung content po natin ay hindi China, di ba? Nagko-comment pa rin kino-comment nila na tayo daw ay pro-China, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong hugot nila sa buhay. Pero ito po ang comment ko dito, mga kababayan, sa balitang ito, no? Akala siguro nila pag ganitong balitang ilalabas nila ay yun yung sabi ko kanina, parang mawawala na yung tiwala ng taong bayan sa mga Duterte, lalo na kay dating Pangulong Duterte. Now, pero kabaliktaran yata ang mangyayari, no? Kasi alam naman po ng taong bayan kung ano po ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. This will be madugo ito, di ba? Dahil war at sinang-ayunan naman yon. Before pa lang, di ba? Nag-aano pa lang, nangangampanya pa lang. Sinusuportahan na ng taong bayan ang ganitong resulta. Sinasabi niya naman naging prangka naman po sa atin si dating Pangulong Duterte. At dahil po dyan, nanalo siya ng eleksyon na yon. Di ba? Sinabi niyang war on drugs, bloody war, di ba? Magiging madugo po ito. Ngayon, mga kababayan, sa palagay niyo po ba, di ba sinasabi niyo, mga ano lang yung nagugurgur, no? Mga low profile. Ito, kayo na ang nagsabi. Drug lords, Chinese. Yan mga kababayan, di ba? Chinese drug lords. Ano sa palagay niyo? Parang kinakain nyo ngayon yung sinasabi nyo maliliit lang yung kayang-kaya ni PRRD. Pero ito, ano to? Diba? Panginoon, mga kababayan ito. At marami, ikaw na nanonood ngayon, natutuwa ka ba or nagagalit ka kay dating Pangulong Duterte na itong, for example lang, kung totoo man yung sinasabi nila, na si PRRD ang nagpagurgur dito sa mga drug lords na ito. Diba? Matutuwa ka ba? No? Ako, personally, marami nga nagko-comment Sabi nila, yes, matutuwa.
Kasi nung panahong yun, naging tahimik ang mga barangay, di ba? Naging safe po yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga anak, sabi pa nga, Hmm. Hindi po effective ito. Hindi po kasiraan ito ni dating Pangulong Duterte, bagkos. Ha? Ha? Binubuhay nyo. Ha? Yung natutulog na damdamin ng Pilipino. Na pagmamahal dito kay dating Pangulong Duterte. Diba? Pero, ano ba kayo? Protector din. Ito kayong Quadcom dyan, ha? Ano ba kayo? Protector ba kayo? Kayo ba ay protector ng mga drug lords? Pinagtatanggol nyo eh. Diba? Sabagay, investigasyonan eh. Wala tayong magagawa. Pero ito lang, napanood ko kasi yung interview, ay yung pag-iimbestiga nila, no? Yung privilege, yung pagsasalita ng itong Leopoldo Tan, mga kababayan. Nagbabasa. Binabasa, mga kababayan, yung script nila. Are you sure? Napatanong nga ako eh. Are you sure? Are you really sure na ito ay isang witness? Bakit po? Utal-utal at kung siya po ang di ba? For example, hindi siya marunong magsulat. Pinasulat niya lang. Pero marunong magbasa eh, di ba? Ibig sabihin, marunong magsulat. Oh, bakit ganun ang pagbabasa niya? Pautal-utal tapos may nakakalimutan pa. Mga kababayan, hindi po kaya sayang ang ating oras, budget sa ginagawa nilang hearing? Diyan na itong tinatawag ng the House Quadcom, mga kababayan. Ha? Tatanong lang po. Kasi kung ganyan ang resource person natin na nagbabasa hanggang matapos po itong where is the credibility? Ikwento mo, wag kang magbasa, ikwento mo. Kasi ikaw mismo na witness mo, kaya ka nandiyan ka kasi star witness ka. Hindi ba? Ikwento mo sa amin, wag mong basahin. Para at least makapani-paniwala yung sinasabi mo. Hindi. Kahit sana nandiyan lang sa sa table, di ba? Basahin niya ng klaro. Pero hindi, nakaganyan pa talaga mga kababayan at binabasa. Ay nako. Eto mga kababayan, eto ba ang gusto nyong mangyari sa kabataan natin? Etong next na natin, balita. Ganito ba ang gusto nyo mangyari sa kabataan natin? Eto mga karibin natin, no? Eto, 1 hour ago mga kababayan, MPD arrest 11th grader carrying over 1 million worth of shabu. Nako. Ganyan ba ang gusto nyo? Dapat kasi itong itong pangyayaring ito mga kababayan, meron po sanang programa for prevention or kahit maging maging firm, no, na official ng ating bansa, yung tipong matatakot talaga ang mga katulad nitong batang ito, i-stress out ko talaga itong batang ito, di ba? At mga katulad ng batang ito ay matatakot sa ating gobyerno. Pero bakit ganito? Hindi natatakot. Eto mga kababayan ng balita from Inquirer 1 hour ago. An 11th grade student was arrested after he was caught carrying over 1 million worth of suspected crystal meth, locally known as shabu. Nako. During a bypass operation in Manila on Tuesday, according to police. Yan mga kababayan. Which is which? Mamili kayo mga karibin natin. Patahimikin, no? Ito. Patahimikin itong mga drug lords. Yan. Patahimikin po ito. Or gusto nyong lumala ng ganito. Baka, yan nga 1 million na 11th grade pa lang. Grade 11 pa lang mga kababayan, 1 million na ang daladala. Paano pa kaya kung ito ay magkolehiyo? Magkaroon ng trabaho? Siyempre, hindi yan may stop eh. Di ba? Magkaroon ng trabaho, magkapamilya. Nako, yari ang buong angkan nito. Kayo na lang pong humusga mga kababayan kung ano po. Grabe po ang kanilang ginagawang pag-aano sa mga Duterte ngayon. Parang hindi po nakinabang ang taong bayan. Sana po bago kayo mag-imbestiga dyan sa Senado ay sa Kongreso or saan man niyang Senado or Kongres, mga kababayan, tanungin nyo.
tanungin nyo yung mga taong bayan, yung masa talaga, di ba? Yung masa, tanungin nyo kung ano pong masasabi nila sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Bago kayo mag-imbestiga. Natutuwa ba sila? Kasi kung natutuwa sila, bakit kailangan mo bang imbestigahan kung natutuwa naman yung mga tao sa nangyari noon? At naging safe, mapayapa sa panahon po noon. At walang ganitong bata, no? I think this kid, mga kababayan, is also a victim, no? He is also a victim of the system. Kaya siguro, hindi ko alam kung anong rason niya, kung bakit niya ginawa ito, but he is also a victim, mga kababayan. Sigurado po tayo dyan. He is a victim of this system natin ngayon. Iba po kasi yung sistema ng nakaraang administrasyon sa administrasyon na ito. Yan po ang totoo. Whether we like it or not, biktima po ang batang ito. So ito mga kababayan, sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin